Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, may isang binatang nagngangalang Andres. 25 taong gulang siya at namumuhay ng simple bilang magsasaka. Araw-araw ay maaga siyang nagigising upang magtungo sa bukid na minana pa nila sa kanyang mga magulang. Hindi mayaman si Andres, ngunit hindi rin naman siya naghihirap. Sapat lamang ang kanyang kinikita upang mabuhay ng maayos. Kilala siya sa kanilang baryo bilang mabait, matulungin, at may pusong madaling maawa sa mga nangangailangan. Sa kabila nito, marami sa kanyang mga kababaryo ang may ugaling mapanghusga. Kapag may nakikitang pulubi o palaboy sa daan, agad nila itong iniiwasan. May ilan pang nagtataboy at nagtuturing sa mga ito bilang pabigat sa lipunan. Isang maulang hapon, habang pauwi si Andres mula sa bukid, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang napakalaking puno ng balite sa gilid ng daan. Basang-basa ang damit nito. Punit-punit ang kanyang suot. Mahaba ang kanyang buhok at balbas. Sa unang tingin ay mukha siyang isang karaniwang pulubi. Huminto si Andres. Lumapit siya sa matanda at nagtanong, "Lolo, ayos lang po ba kayo?" Dahan-dahang tumingala ang matanda. May kakaiba sa kanyang mga mata. Sa kabila ng maruming anyo nito, tila may ningning ang kanyang titig na hindi maipaliwanag. Ngumiti ang matanda. "Maayos pa naman ako, iho. Basang-basa na po kayo. Wala po ba kayong matutuluyan?" Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. "Marami akong matutuluyan, ngunit wala akong tahanan." Hindi naunawaan ni Andres ang kahulugan ng sinabi nito. Ngunit sa halip na magtanong pa, inabot niya ang kanyang baon na tinapay at isang bote ng tubig. "Heto po muna." Nagulat ang matanda. Marahil ay hindi nito inaasahan ang kabutihang ipinakita ni Andres. "Tunay kang mabait na tao. Nagkataon lang po na may sobra ako." Umiling ang matanda. "Hindi. Ang nagbibigay kahit kaunti lamang ang mayroon ay mas mayaman kaysa sa taong maraming ari-arian ngunit walang malasakit." Ngumiti si Andres. Nagpaalam siya at nagpatuloy sa pag-uwi. Ngunit mula noon ay madalas na niyang makita ang matandang pulubi sa iba't ibang bahagi ng baryo. Minsan ay nasa tabi ito ng ilog. Minsan naman ay nasa lumang kapilya. Kung minsan ay nasa ilalim ng parehong puno ng balite. At sa tuwing magkikita sila, palaging binabati siya ng matanda. Lumipas ang ilang linggo. Naging magkaibigan ang dalawa. Hindi alam ni Andres kung bakit, ngunit komportable siyang kausap ang matanda. Marami itong kwento. Kwento tungkol sa mga kagubatang hindi pa nararating ng tao. Mga bundok na tila buhay. Mga ilog na kumakanta tuwing gabi. At mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Akala ni Andres ay katang-isip lamang ang lahat, ngunit masaya siyang makinig. "Lolo, parang totoo yata ang mga ikinukwento ninyo." Napangiti ang matanda. "Minsan, ang mga bagay na tinatawag ninyong alamat ay bahagi lamang ng kasaysayang nakalimutan na ng mga tao." Hindi na lamang sumagot si Andres. Habang tumatagal, mas lalo niyang nakikilala ang matanda. Napansin niyang kahit pulubi ito ay hindi kailanman nanghingi ng limos. Hindi rin ito nagrereklamo at lalong hindi siya nakitang nagugutom. Para bang sapat na rito ang simpleng buhay. Ngunit may isa pang bagay na napansin si Andres. Kapag may taong masama ang balak sa matanda, laging may kakaibang nangyayari. Isang araw, may lasing na lalaki ang nagtangkang bugbugin ito. Bigla na lamang nadulas ang lasing at nahulog sa kanal.
Sa ibang pagkakataon naman, may grupo ng kabataang nambabato rito. Ngunit hindi tumama kahit isa sa kanilang mga bato. Parang may hindi nakikitang pader na pumipigil sa mga ito. Unti-unting nagsimulang magtaka si Andres. Subalit hindi niya ito pinansin. Hanggang dumating ang araw na tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bayan, dumaan siya sa kagubatan upang mapaikli ang kanyang lakad. Madilim ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang kanyang gabay. Tahimik ang buong kagubatan. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang mahinang ungol. Huminto siya. Muli niyang narinig ang tunog. Parang may nasasaktan. Sinundan niya ito. Pagdating sa isang bahagi ng gubat, nakita niya ang 3 armadong lalaki na pinalilibutan ang matandang pulubi. May hawak silang mga itak. Narito ka pala, matanda. Ngayon ay wala nang magliligtas sa iyo. Nagtaka si Andres. Hindi niya kilala ang mga lalaki. Ngunit mukhang determinado silang saktan ang matanda. Anong ginawa ninyo sa kanya? Sigaw ni Andres habang tumatakbo palapit. Nagulat ang mga lalaki. Ano? May kasama pala ito. Lumayas ka kung ayaw mong madamay. Ngunit hindi umatras si Andres. Kahit natatakot siya, tumayo siya sa harapan ng matanda. Nakakahiya kayo. 3 kayo laban sa isang matanda. Natawa ang isa sa mga lalaki. Hindi mo alam kung sino ang pinoprotektahan mo. Wala akong pakialam. Lalong nagalit ang mga ito. Isa sa kanila ang sumugod. Ngunit bago pa man tumama ang hawak nitong itak, may malakas na hangin na biglang umihip sa buong kagubatan. Napaatras ang mga lalaki. Nagsimulang umugong ang paligid. Yumanig ang lupa. Ang mga puno ay tila nagsimulang gumalaw. Napatigil si Andres. Dahan-dahan siyang lumingon sa matandang pulubi. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman malilimutan. Ang mga mata ng matanda ay nagliliwanag. Kulayan itong parang gintong apoy. Ang kanyang punit-punit na kasuotan ay tila sumasayaw sa hangin. At sa likuran nito ay unti-unting lumilitaw ang napakalaking anyo ng isang korona na gawa sa liwanag. Namutla ang 3 lalaki. Napaatras sila. Hindi maaari. Siya nga, natagpuan na natin siya. Biglang lumuhod ang mga lalaki sa lupa. Nanginginig ang kanilang buong katawan. Samantalang si Andres ay hindi makapagsalita sa kanyang nasasaksihan. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nawala ang kakaibang liwanag. Bumalik sa dati ang anyo ng matanda. Tahimik na tumingin ito kay Andres. May lungkot sa kanyang mga mata. Para bang may lihim na matagal na niyang itinatago. Pasensya ka na, Andres. Panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Tumigil ang hangin. Natahimik ang kagubatan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andres na ang kaibigan niyang pulubi ay hindi isang ordinaryong tao. May mas malalim na lihim na nakatago sa kanyang pagkatao. Isang lihim na may kaugnayan sa mga alamat na matagal nang pinaniniwalaang katang-isip lamang. At ang gabing iyon ang naging simula ng kanyang paglalakbay sa mundong hindi alam ng karamihan. Isang mundong pinamumunuan ng mga engkanto. Nakatayo si Andres sa gitna ng madilim na kagubatan habang mabilis na tumitibok ang kanyang dibdib. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang matandang pulubi na matagal na niyang nakakasama ay hindi pala isang ordinaryong tao. Sa paligid nila ay nakaluho pa rin ang 3 armadong lalaki. Nakayuko ang kanilang mga ulo at hindi man lamang makatingin sa matanda.
Mistulang natakot sila ng higit pa sa kamatayan. Tahimik na naglakad ang matanda palapit kay Andres. Ang kanyang mukha ay nanatiling payapa, ngunit may mabigat na lungkot na mababakas sa kanyang mga mata. Marami akong itinagong katotohanan sa iyo, Andres. Hindi agad nakasagot si Andres. Pakiramdam niya ay magulo ang lahat ng kanyang naiisip. Lolo, sino po ba talaga kayo? Tumingin ang matanda sa kalangitan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon ay tila nawala ang anyo ng isang pulubi. Bagkus ay nagmistula siyang isang marangal na nilalang na nagmula sa sinaunang panahon. Ako si Haring Alaric. Napasinghap si Andres. Hari? Hindi hari ng mga tao. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hari ng mga engkanto. Natahimik ang buong paligid. Kahit ang mga kuliglig na kanina ay umaawit sa gabi, ay tila tumigil. Pakiramdam ni Andres ay nanaginip lamang siya. Ngunit alam niyang hindi. Nakita mismo ng kanyang mga mata ang nangyari ilang sandali pa lamang ang nakalilipas. Mga engkanto? Oo. Mga nilalang na matagal nang nakalimutan ng mga tao. Mga nilalang na minsang namuhay kasama ng inyong mga ninuno. Nahihirapang huminga si Andres. Lahat ng mga kwentong dati niyang pinakikinggan mula sa matanda ay tila nagkakaroon ng kahulugan. Ang mga kagubatang buhay. Ang mga ilog na umaawit. Ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Hindi pala iyon mga alamat lamang. Mga alaala pala iyon ng isang mundong tunay na umiiral. Lolo, kung isa kayong hari, bakit kayo namumuhay bilang pulubi? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkaraan ay napabuntong hininga ang matanda. Dahil matagal na akong walang kaharian. Nagulat si Andres. Paano nangyari iyon? Tumingin ang matanda sa malayong bahagi ng kagubatan. Parang may inaalala siyang pangyayaring matagal nang nagdaan. Mahigit 300 taon na ang nakalipas na mayani ang kapayapaan sa aming mundo. Ang kaharian ng mga engkanto ay sagana. Ang mga diwata ay malayang lumilipad. Ang mga bantay ng kagubatan ay matapat na naglilingkod. At ang mga ilog ay puno ng mahika. Huminto siya sandali. Ngunit may isang nilalang na naghangad ng higit na kapangyarihan. Naging mabigat ang kanyang tinig. Si Morvath. Hindi alam ni Andres kung sino yon. Ngunit nang mabanggit ang pangalan, napansin niyang nanginig ang 3 lalaking nakaluhod sa lupa. Si Morvath ang pinakamatapang kong general noon. Pinagkatiwalaan ko siya. Itinuring kong kapatid. Ngunit pinili niyang ipagkanulo ang buong kaharian. Napayuko ang matanda. Ninais niyang angkinin ang lahat ng mahika sa aming mundo. At upang magawa iyon, sinimulan niya ang isang digmaan. Muling umihip ang malamig na hangin. Parang pati ang kagubatan ay nakikiramay sa kanyang kwento. Maraming engkanto ang namatay. Maraming diwata ang nawala. Maraming kaharian ang bumagsak. At sa huli, napilitan akong isakripisyo ang aking kapangyarihan upang mailigtas ang natitirang bahagi ng aming mundo. Napalunok si Andres. Kaya po kayo nagtago, tumango ang matanda. Oo, kung hindi ako nagtago, matatapos ang lahat. Naghintay ako ng tamang panahon. Naghintay ako ng taong maaari kong pagkatiwalaan. Napatingin siya kay Andres. At sa pagkakataong iyon ay tila nabasa ni Andres ang lalim ng kanyang mga iniisip. Ako po ba yon?
Bahagyang ngumiti ang matanda. Sa lahat ng taong nakilala ko sa loob ng 300 taon, ikaw lamang ang lumapit sa akin ng walang hinihinging kapalit. Hindi mo ako hinusgahan, hindi mo ako tinaboy, at hindi ka natakot na tumulong. Nahiya si Andres. Pakiramdam niya ay wala naman siyang ginawang espesyal. Ngunit para sa matanda, tila malaking bagay iyon. Biglang nagsalita ang isa sa mga nakaluhod na lalaki. Mahal na hari. Mabilis siyang napatingin dito. Namumutla ang lalaki. Natagpuan na kayo ni Morvath. Lumalala na ang kanyang kapangyarihan. Marami ng kaharian ang bumagsak. Naging seryoso ang mukha ni Haring Alaric. Kaya pala kayo narito, tumango ang lalaki. Hindi kami pumatay. Hindi kami lumaban. Inutusan lamang kaming hanapin kayo. Baka sakaling sumuko kayo. Bahagyang natawa ang hari, ngunit walang saya sa kanyang tawa. Kilalang kilala ko si Morvath. Hindi siya titigil. Tumayo ang 3 lalaki. Hindi na sila mukhang mga tulisan. Sa halip ay para silang mga sundalong galing sa isang kakaibang kaharian. Sabay-sabay silang yumuko. Nagmamakaawa kami. Iligtas ninyo ang aming mundo. Matagal na hindi nagsalita si Haring Alaric. Pagkatapos ay tumingin siya kay Andres. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Andres ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot para sa sarili, kundi takot para sa buong mundo ng mga engkanto. Kung magsisimula muli ang digmaan, maaaring madamay ang mundo ng mga tao. Nagulat si Andres. Ano pong ibig ninyong sabihin? Manipis na lamang ang hangganan ng 2 mundo. Kapag tuluyang bumagsak ang aming kaharian, makakatawid ang kadiliman sa inyong daigdig. Naramdaman ni Andres ang malamig na kilabot sa kanyang katawan. Bigla niyang naalala ang mga kakaibang pangyayaring naririnig sa iba't ibang lugar. Mga taong nawawala sa kagubatan, mga aninong nakikita sa gabi, mga kakaibang nilalang na nasisilayan ng ilang mangingisda sa ilog. Paano kung may kaugnayan ang lahat ng iyon? Paano kung nagsisimula nang makapasok ang kadiliman sa kanilang mundo? Huminga ng malalim si Andres. Ano po ang dapat nating gawin? Napangiti si Haring Alaric. Sa wakas ay tila nakita niya ang sagot na matagal niyang hinihintay. Sumama ka sa akin. Saan po? Sa kaharian ng mga engkanto. Napasinghap si Andres. Hindi niya alam kung matatakot siya o matutuwa. Mula pagkabata ay naririnig na niya ang mga alamat tungkol sa mga engkanto. Ngunit hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na makakapunta siya sa kanilang mundo. Ligtas po ba roon? Bahagyang natawa ang hari. Hindi. Sa katunayan, maaaring hindi na tayo makabalik. Napakamot si Andres sa ulo. Sa kabila ng panganib, kakaiba ang nararamdaman niya. Parang may puwersang humihila sa kanya patungo sa landas na iyon. Marahil ay dahil alam niyang tama ito. Marahil ay dahil hindi niya kayang pabayaan ang matandang itinuring niyang kaibigan. Tumango siya. Sasama ako. Sa sandaling iyon ay lumiwanag ang mukha ng hari. Salamat, Andres. Pagkatapos ay itinaas ni Haring Alaric ang kanyang kanang kamay. Biglang nagsimulang umilaw ang matandang puno ng balite sa kanilang harapan. Unti-unting bumukas ang isang napakalaking tarangkahan na gawa sa gintong liwanag. Mula sa loob nito ay lumabas ang malamig na hangin na may dalang samyo ng mga bulaklak na hindi pa naaamoy ni Andres kailanman. At sa malayong bahagi ng liwanag ay nasisilayan niya ang isang kahariang tila gawa sa mga bituin. Isang mundong nakatago sa likod ng mga alamat. Isang mundong naghihintay sa pagbabalik ng tunay nitong hari.
At nang magsimulang maglakad si Haring Alaric patungo sa tarangkahan, alam ni Andres na wala nang babalikan ang kanyang dating buhay. Ang susunod na hakbang niya ay magdadala sa kanya sa pinakadakilang pakikipagsapalaran ng kanyang buhay. Nakatayo si Andres sa harap ng napakalaking tarangkahang gawa sa gintong liwanag. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang mararamdaman. Sa likuran niya ay ang mundong kanyang kinalakhan. Ang baryo, ang bukid, ang simpleng buhay na matagal niyang nakasanayan. Sa harapan naman niya ay isang daigdig na dati bahagi lamang ng mga alamat. Isang daigdig na hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Ngunit ngayon ay narito mismo sa kanyang harapan. Totoo, buhay, at naghihintay na siya ay tanggapin. Tahimik na lumakad si Haring Alaric papalapit sa tarangkahan. Kasunod niya ang 3 sundalong nagmula sa mundo ng mga engkanto. Huminto ang hari at nilingon si Andres. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Andres. Hindi siya sigurado. Ngunit alam niyang wala ng dahilan upang umatras. Tumango siya at sabay silang tumawid sa tarangkahan. Sa sandaling iyon ay tila naglaho ang buong mundo. Nawala ang kagubatan, nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, nawala maging ang hangin. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa gitna ng isang napakalawak na kalawakan. Palibot niya ang milyon-milyong kumikislap na liwanag na tila mga bituin. May mga kulay asul, may kulay ginto, may kulay pilak. Ang bawat isa ay umiikot sa kanilang paligid na parang buhay. Hindi niya alam kung gaano katagal silang naglakbay. Maaaring ilang segundo lamang, maaaring ilang oras. Doon ay tila nawawala ng kahulugan ng oras, hanggang sa bigla niyang naramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Unti-unti siyang nakakita muli, at nang tuluyan siyang makadilat, napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa kanyang harapan ay isang napakalawak na lambak na naliligiran ng matatayog na bundok. Ngunit hindi ordinaryong mga bundok. Ang kanilang mga tuktok ay kumikislap na tila yari sa kristal. Ang mga ilog ay kumikinang na parang pilak. Ang mga puno ay may dahong kulay ginto at luntian. At sa himpapawid ay may maliliit na nilalang na lumilipad habang nagiiwan ng kumikislap na liwanag sa kanilang dinaraanan. Maligayang pagdating sa Elaria, mahinang sabi ni Haring Alaric. Elaria, ang puso ng mundo ng mga engkanto. Hindi makapagsalita si Andres. Lahat ng kanyang nakikita ay higit pa sa anumang bagay na kaya niyang isipin. Sa malayo ay nakatanaw siya ng isang napakalaking lungsod. Ang mga tore nito ay tila yari sa salamin at liwanag. Ang mga tulay ay nakasabit sa himpapawid, at sa gitna ng lahat ay may isang dambuhalang palasyo. Ngunit agad niyang napansin ang isang bagay. Kahit napakaganda ng lugar, tila may kalungkutan na bumabalot dito. Maraming bahagi ng lambak ang tuyot. May ilang punong tila unti-unting namamatay. May mga ilog na hindi na kumikislap gaya ng iba. At sa kalangitan ay may mga bahaging natatakpan ng madilim na ulap. Napansin ito ni Haring Alaric. Nakikita mo ba? Opo. Unti-unting namamatay ang aming mundo. Natahimik si Andres. Hindi niya inaasahang ganito ang kanyang makikita. Sa halip na isang perpektong kaharian, isang mundong sugatan ang kanyang nasilayan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang papalapit sila sa lungsod, ay mas marami siyang nakitang kakaibang nilalang. May mga diwata na may pakpak na parang salamin.
May mga nilalang na kalahating tao at kalahating usa. May mga dambuhalang agila na mas malaki pa sa kalabaw. May mga puting lobo na may kumikislap na mata. Lahat sila ay humihinto kapag nakikita si Haring Alaric. At isa-isang yumuyuko. Ang ilan ay napapaiyak pa. Ang hari! Bumalik na ang hari! Kilala pa rin nila kayo. Mahinang sabi ni Andres. Ngumiti si Haring Alaric. Ngunit may lungkot pa rin sa kanyang muka. Hindi nila ako nakalimutan. Habang papalapit sila sa lungsod, ay lalo pang dumarami ang mga nilalang na sumasalubong sa kanila. Maya-maya ay nagmistulang isang mahabang prosesyon ang kanilang paglalakbay. Mula sa mga bahay, mula sa mga hardin, mula sa mga tore. Isa-isang lumalabas ang mga mamamayan ng Elaria. May ilan na agad lumuhod. May ilan na umiiyak. May ilan na hindi makapaniwala. 300 taon silang naghintay. 300 taon silang umaasa. At ngayon ay nasa harapan nila ang kanilang nawawalang hari. Nang marating nila ang gitna ng lungsod, tumunog ang isang napakalaking kampana. Isang malalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kaharian. Kasunod nito ay isa pa at isa pa. Hanggang sa tila sumabay ang buong lungsod sa pagdiriwang. Ngunit hindi lahat ay masaya. Habang nakatingin si Andres sa mga tao, napansin niya ang ilang nilalang na tahimik lamang na nagmamasid mula sa malayo. Nakaitim ang kanilang mga kasuotan. Hindi sila nakikiisa sa kasiyahan at agad silang naglaho nang mapatingin siya sa kanila. May kakaiba sa kanilang presensya. Parang may masamang balak. Ngunit bago pa niya iyon maisip ng mabuti, isang matandang babae ang lumapit kay Haring Alaric. Ang kanyang buhok ay kulay pilak. May dala siyang tungkod na yari sa kristal. Nang makita niya ang hari, ay agad siyang lumuhod. Tunay ngang bumalik na kayo. Lady Serafina, sabi ng hari. Agad na napansin ni Andres ang paggalang sa boses ni Alaric. Tumayo ang matanda at pinagmasdan ang hari. Lumuluha ang kanyang mga mata. Akala namin ay hindi na namin kayo muling makikita. Tumagal ang aking pagkawala, sagot ng hari. Ngunit hindi ko kayo kinalimutan. Napatingin si Serafina kay Andres. At tila nabigla siya. Siya ba ang tao? Tumango si Haring Alaric. Siya si Andres. Matagal na pinagmasdan ng matanda ang binata. Parang may hinahanap siya. Parang may sinusukat. Pagkaraan ay bahagya siyang ngumiti. Kaya pala, napakunot ang noo ni Andres. Kaya pala ano po? Ngunit hindi agad sumagot si Serafina. Sa halip ay tumingin siya sa hari. Mas mabilis na kumikilos ang kadiliman kaysa sa inaasahan natin. Naging seryoso ang lahat. Maaari na bang nagsimula? Tanong ng hari. Tumango si Serafina. 2 kaharian na ang bumagsak nitong nakaraang buwan. Nagulat si Andres. 2 kaharian? Gaano ba kalawak ang mundong ito? At may isa pang balita. Dahan-dahang sabi ni Serafina. Tila nalaman na ni Morvat ang inyong pagbabalik. Biglang bumigat ang hangin. Parang maging ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng takot. Nagsimulang magbulungan ang mga mamamayan. May ilan pang namutla. Sigurado ka ba? Tanong ni Haring Alaric. Opo. May mga espiya siyang nakapasok sa Elaria. Naramdaman ni Andres ang kakaibang kilabot. Naalala niya ang mga nakaitim na nilalang na nakita niya kanina. Posible kayang sila iyon? Tahimik na tumingin ang hari sa kalangitan. Mabigat ang kanyang muka. Parang alam niyang wala ng sapat na oras. Sa mismong sandaling iyon,
ay may isang malaking ibon na tila yari sa pilak ang mabilis na bumaba mula sa himpapawid. Diretso itong lumapag sa harap nila. Nanginginig ang nilalang. Parang pagod na pagod. May nakasabit na maliit na sisidlan sa kanyang leeg. Agad itong kinuha ni Serafina. Binuksan niya ang sisidlan. At nang mabasa niya ang laman nito, agad siyang namutla. "Ano yon?" tanong ni Haring Alaric. Dahan-dahang tumingala si Serafina. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Andres ang takot sa kanyang mga mata. Nagpadala ng mensahe si Morvath. Natahimik ang lahat. "Ano ang sinabi niya?" Mahinang tanong ng hari. Huminga ng malalim si Serafina bago sumagot. Sinabi niyang alam na niyang narito ang tao. Napatingin ang lahat kay Andres at lalo siyang kinabahan. At sinabi rin niyang darating siya. Nanlamig ang paligid. Darating siya upang kunin ang taong iyon. Muling napatingin ang lahat kay Andres. Hindi niya maintindihan kung bakit. Isa lamang siyang ordinaryong magsasaka. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang mahika. Wala siyang alam sa kanilang mundo. Ngunit tila may dahilan kung bakit siya hinahanap ng pinakamakapangyarihang kaaway ng mga engkanto. At habang siya ay naguguluhan, may isang tanong na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Sino nga ba talaga siya? At bakit tila may lihim ang lahat tungkol sa kanya? Hindi makatulog si Andres ng gabing iyon. Mula sa mataas na balkonahe ng palasyo ng Elaria ay tanaw niya ang buong lungsod. Sa malayo ay kumikislap ang mga tore na yari sa kristal, habang ang mga ilog na tila gawa sa pilak ay umaagos sa pagitan ng mga hardin at gusali. Napakaganda ng tanawin, ngunit hindi iyon ang laman ng kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Lady Serafina. Alam na ni Morvath na narito ang tao. Darating siya upang kunin ang taong iyon. At ang taong tinutukoy nila ay walang iba kundi siya. Isa lamang siyang simpleng magsasaka mula sa mundo ng mga tao. Wala siyang alam sa mahika. Wala siyang alam sa digmaan ng mga engkanto. Ngunit bakit tila napakahalaga niya sa kanilang kaaway? Habang pinagmamasdan niya ang kalangitan, narinig niya ang mahinang yabag sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya si Haring Alaric. Suot nito ang isang mahabang kasuotang kulay pilak na may mga simbolong hindi niya maintindihan. Sa unang pagkakataon ay tunay na itong nagmukhang hari. Hindi na ang pulubing nakilala niya sa ilalim ng balite, kundi isang pinunong iginagalang ng buong kaharian. "Hindi ka pa natutulog," mahinang sabi ng hari. Umiling si Andres. "Marami po akong iniisip." Lumapit si Alaric at tumingin sa malawak na lungsod. "Mukhang oras na upang sabihin ko sa iyo ang ilang bagay." Napatingin si Andres sa kanya. Ramdam niyang ito na ang mga sagot na matagal na niyang hinihintay. Tahimik na huminga ng malalim ang hari. Bago pa man isinilang ang unang kaharian ng mga engkanto, meron ng sinaunang propesiya. Napatigil si Andres. "Propesiya?" Tumango ang hari. Isang hula na ipinasa sa bawat salinlahi. Isang hula tungkol sa pagbabalik ng liwanag kapag dumating ang pinakamadilim na panahon. Nagsimulang maglakad si Alaric habang nagsasalita. Maraming hari ang dumaan. Maraming digmaan ang naganap. Ngunit walang nakaalam kung kailan matutupad ang hulang iyon. Huminto siya at tumingin kay Andres. Hanggang sa isinilang ka. Parang huminto ang mundo ni Andres. Ako? Oo. Ikaw. Hindi siya makapaniwala. Paano naman po nangyari iyon?
Naging seryoso ang mukha ng hari. May mga bagay tungkol sa iyong pagkatao na hindi mo alam. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andres. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang simpleng buhay nila, ang kanilang maliit na bahay. Hindi niya kailanman naisip na may kakaiba sa kanyang pinagmulan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Matagal na hindi sumagot si Alaric. Para bang pinipili nito ng mabuti ang mga salitang sasabihin. Ang taong nagpalaki sa iyo ay tunay na naging magulang mo sa puso, ngunit hindi sila ang iyong tunay na mga magulang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Andres, napaatras siya. Hindi po maaari. Alam kong mahirap tanggapin, ngunit iyon ang katotohanan. Parang umiikot ang kanyang paningin. Lahat ng kanyang pinaniwalaan sa buong buhay niya ay biglang nagbago. Kung hindi niya tunay na mga magulang ang nagpalaki sa kanya. Sino siya? Saan siya nagmula? At bakit itinago sa kanya ang lahat? Napansin ni Alaric ang kanyang kalagayan, kaya't dahan-dahan itong nagsalita. 25 taon na ang nakalipas. Isang sanggol ang natagpuan sa paanan ng isang matandang puno ng balite sa mundo ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Iyon ang kwento na minsang sinabi sa kanya ang kanyang ina. Natagpuan daw siya ng kanyang ama malapit sa isang balite pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Akala niya noon ay isa lamang iyong simpleng pangyayari. Ngunit ngayon ay tila may ibang kahulugan iyon. Kasama ng sanggol na iyon ang isang gintong kwintas. Napahawak si Andres sa kanyang leeg. Nasa kanya pa rin ang kwintas. Hindi niya kailanman inalis iyon. Mula pagkabata ay lagi niya na itong suot. At kahit maraming nagtangkang bumili nito, hindi niya kailanman ipinagbili. Dahan-dahang inilabas niya ang kwintas mula sa ilalim ng kanyang damit. Agad itong nagliwanag. Napahinto si Haring Alaric at sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagkilala. Iyan nga, mahinang sabi ng hari. Iyan ang selyo ng unang liwanag. Hindi maintindihan ni Andres ang kanyang naririnig, ngunit ramdam niyang may malaking katotohanan sa likod nito. Ano po ba talaga ito? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Alaric. Sa halip ay inilapit niya ang kanyang kamay sa kwintas. Biglang sumiklab ang isang malambot na gintong liwanag, at sa hangin ay lumitaw ang isang kakaibang larawan, parang isang alaala. Parang isang panaginip. Nakita ni Andres ang isang napakalaking palasyo. Mas malaki pa sa anumang gusaling nakita niya sa Elaria. Napapalibutan ito ng liwanag. At sa gitna nito ay may isang babaeng may ginintuang buhok. May hawak itong isang sanggol. Ang sanggol ay siya. Napalunok si Andres. Kasunod nito ay lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng gintong baluti. May korona ito sa ulo at sa kanyang mga mata ay mababakas ang kabutihan at tapang. Mama! Mahinang bulong ni Andres nang hindi niya namamalayan. Bagaman hindi niya sila kilala, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Parang matagal na niyang hinahanap ang mga mukhang iyon. Biglang nagbago ang larawan. Nagsimulang magliyab ang palasyo. Nagkaroon ng digmaan. May mga aninong nilalang na sumalakay mula sa kadiliman. At sa gitna ng kaguluhan, ay nakita niya ang babae na mabilis na tumatakas habang yakap ang sanggol. Tumulo ang luha ni Andres. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay nararamdaman niya ang sakit ng babaeng iyon. Sa huling bahagi ng alaala,
Nakita niya ang babae na inilalapag ang sanggol sa ilalim ng isang malaking balite sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ay hinalikan nito ang noo ng bata at tuluyang naglaho sa liwanag. Nawala rin ang pangitain. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na pareho ang lahat dahil alam na ngayon ni Andres na totoo ang kanyang nakita. At bahagi iyon ng kanyang nakaraan. Sino sila? Mahina niyang tanong. Tumingin si Haring Alaric sa kanya. May lungkot sa kanyang mga mata. Sila ang iyong tunay na mga magulang. Nanginginig si Andres. Hindi sila tao, dagdag pa ng hari. Sila ay kabilang sa sinaunang lahi ng mga bantay ng liwanag. Napatitig si Andres. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit sapat na upang maramdaman niyang mas malalim pa ang kanyang pinagmulan kaysa sa kanyang inaakala. At ikaw, huminto si Alaric. Ang huling nabubuhay sa kanilang dugo, parang bumigat ang buong mundo. Si Andres, ang simpleng magsasaka, ang kaibigan ng isang pulubi, ang batang lumaki sa isang maliit na baryo, ay may dugong matagal nang hinahanap ng kadiliman. At ngayon ay nagsisimula na niyang maunawaan kung bakit nais siyang makuha ni Morvath. Hindi dahil sa kung sino siya ngayon, kundi dahil sa kung sino siya noon pa man. Ngunit may isa pang katotohanan na hindi pa sinasabi ni Haring Alaric. At nang makita ni Andres ang biglang pagdilim ng mukha nito, alam niyang mas mabigat pa ang susunod na revelasyon. Magdamag na hindi nakatulog si Andres. Tahimik siyang nakaupo sa balkonahe ng palasyo habang pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng liwanag sa kalangitan ng Elaria. Hindi ito katulad ng umaga sa mundo ng mga tao. Ang araw ay hindi basta sumisikat. Mula sa silangan ay dahan-dahang lumilitaw ang isang malaking gintong liwanag na tila binubuo ng libu-libong maliliit na bituin. Habang lumalawak ang liwanag, unti-unting nagigising ang buong kaharian. Nagbubukas ang mga bulaklak na kumikislap na parang mga hiyas. Umaawit ang mga ibong may makukulay na balahibo. Ang mga ilog ay muling nagliliwanag. Napakaganda ng tanawin. Ngunit hindi iyon napapansin ni Andres. Ang isip niya ay puno ng mga tanong. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Haring Alaric, sino nga ba talaga siya? Ano ang lahing pinagmulan niya? At bakit tila napakahalaga ng kanyang dugo? Hindi nagtagal ay narinig niyang bumukas ang pintuan sa kanyang likuran. Lumabas si Lady Serafina. Sa liwanag ng umaga ay lalo niyang nakita ang katandaan sa mukha ng matandang tagapayo. Ngunit sa kabila nito ay matalas pa rin ang kanyang mga mata. Alam kong hindi ka mapapakali hanggat hindi mo nalalaman ang buong katotohanan, mahinahon niyang sabi. Tumango si Andres. Wala na po akong ibang gustong malaman kundi ang totoo. Lumapit si Serafina at inanyayahan siyang sumunod. Tahimik silang naglakad sa loob ng palasyo. Nadaanan nila ang mahahabang pasilyo na napapalamutian ng mga sinaunang ukit. Ang bawat haligi ay may nakaukit na larawan ng mga hari at reyna ng Elaria. May mga mandirigmang nakikipaglaban sa malalaking halimaw. May mga diwata na nagkakaloob ng liwanag sa kagubatan. At may mga tagpong nagpapakita ng pagkakaisa ng iba't ibang nilalang. Sa dulo ng pasilyo ay narating nila ang isang napakalaking pintuang yari sa puting bato. Sa gitna nito ay nakaukit ang parehong simbolo na nasa kwintas ni Andres. Napatigil siya. Iyan, mahinang bulong niya. Ngumiti si Serafina. Iyan ang tanda ng mga bantay ng liwanag.
Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa pintuan. Agad itong bumukas. Sa loob ay isang malawak na bulwagan. Napakatahimik. Sa gitna nito ay may isang malaking kristal na naglalabas ng banayad na gintong liwanag. Napapalibutan ito ng mga lumang aklat, pergamino at mga estatwang tila mas matanda pa kaysa sa mismong kaharian. Ito ang silid ng mga alaala ani Serafina. Dito iniingatan ang kasaysayan ng aming mundo. Lumapit sila sa malaking kristal. Itinaas ng matanda ang kanyang tungkod. Unti-unting kumislap ang kristal at muli ay lumitaw ang mga larawan sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang alaala. Isa itong napakalawak na kasaysayan. Nang likhain ang aming mundo, may 4 na dakilang angkan na inatasang bantayan ang balanse ng liwanag at kadiliman. Habang nagsasalita si Serafina, ay isa-isang lumilitaw ang mga larawan. Ang unang angkan ay ang mga tagapag-ingat ng kagubatan. Lumitaw ang mga mandirigmang may baluting yari sa dahon at kahoy. Ang ikalawa ay ang mga bantay ng tubig. Nakita ni Andres ang mga nilalang na tila kayang utusan ang mga ilog at karagatan. Ang ikatlo ay ang mga tagapagbantay ng hangin. Lumitaw ang mga mandirigmang nakalilipad kasama ng malalaking agila. Pagkatapos ay lumitaw ang ika-4. At agad na nakilala ni Andres ang simbolong nakaukit sa kanilang mga baluti. Parehong simbolo ng kanyang kwintas. Ito ang angkan ng liwanag. Mahinang sabi ni Serafina. Ang pinakamakapangyarihang angkan sa lahat. Hindi dahil sila ang pinakamalalakas, kundi dahil sila ang nag-iingat ng banal na liwanag na nagpapanatili ng balanse ng buong mundo. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Andres. At kabilang po ako sa angkang iyon? Tumango si Serafina. Ikaw ang huling nabubuhay na tagapagmana. Napalunok si Andres. Ang iyong ama ay si Haring Aaron. Lumitaw ang larawan ng lalaking nakita niya sa kanyang pangitain. Matikas. Matapang. May mga matang puno ng kabutihan. At ang iyong ina ay si Reyna Lysandra. Muling lumitaw ang babaeng may ginintuang buhok. Ngayon ay mas malinaw na ang kanyang mukha. May banayad siyang ngiti habang yakap ang isang sanggol. Napapikit si Andres. Hindi niya sila kilala. Ngunit may kirot siyang nararamdaman. Parang may bahagi ng kanyang puso na ngayon lamang nagising. Ipinagtanggol nila ang aming mundo hanggang sa kanilang huling hininga. Pagpapatuloy ni Serafina. Nang salakay ni Morvat ang himpilan ng liwanag, alam nilang hindi na nila ito may pagtatanggol. Kaya iniligtas nila ang kanilang nag-iisang anak. Ikaw. Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata ni Andres. Hindi siya umiyak dahil sa takot, kundi dahil ngayon lamang niya naramdaman ang pagmamahal ng mga magulang na hindi niya nakilala. Bagamat hindi nila siya nakasama sa kanyang paglaki. Isinugal nila ang kanilang buhay upang siya ay mabuhay. At dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataong lumaki sa mapayapang mundo ng mga tao. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. May isa pang larawang lumitaw sa kristal. Isang maitim na anyo, nakalutang sa gitna ng nagliliyab na palasyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na tila dalawang nagbabagang uling. Si Morvath, mahinang sabi ni Serafina. Nais niyang makuha ang dugo ng iyong angkan. Bakit? Tanong ni Andres. Dahil nasa iyong dugo ang susi sa paggising ng korona ng unang liwanag.
Nagtaka si Andres. Ano po ang korona ng unang liwanag? Napabuntong hininga ang matanda. Iyon ang pinakabanal na kapangyarihang nalikha sa simula ng panahon. Habang nasa kamay ito ng mabuting tagapagmana, nananatiling balanse ang liwanag at kadiliman. Ngunit kung mapasa kamay ito ni Morvath, hindi na niya itinuloy ang sasabihin, hindi na rin kailangan. Nauunawaan na ni Andres ang maaaring mangyari. Maaaring hindi lamang ang mundo ng mga engkanto ang maglaho, pati ang mundo ng mga tao. Tahimik na tumingin si Andres sa kanyang kwentas. Sa buong buhay niya ay inakala niyang isa lamang itong alaala ng kanyang mga magulang. Ngayon ay nalaman niyang isa pala itong susi sa isang kapangyarihang kayang magligtas o magwasak ng dalawang mundo. Sa sandaling iyon ay bumukas ng malakas ang pintuan ng bulwagan. Isang sugatang kawal ang mabilis na pumasok. Halos hindi na ito makatayo sa sobrang pagod. Lumuhod siya sa harapan ni Lady Serafina at Andres. May masamang balita. Hingal niyang sabi. Magsalita ka. Utos ni Serafina. Nasalakay ang hilagang hangganan. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Sinong umatake? Ang hukbo ni Morvath. Naging mabigat ang katahimikan. Nasaan si Haring Alaric? Tanong ni Serafina. Pinamumunuan na niya ang mga kawal. Huminga ng malalim ang sugatang kawal bago idinagdag ang balitang lalong nagpabigat sa kanilang mga puso. Hindi lamang sila dumating upang sakupin ang hangganan. Tinutugis nila ang tagapagmana ng liwanag. Unti-unting tumingin ang kawal kay Andres at papalapit na sila sa Elaria. Tumayo si Andres. Unti-unti niyang naramdaman na hindi na siya maaaring manatiling isang simpleng tagamasid. Ang digmaang matagal niyang hindi alam ay nasa kanyang harapan na ngayon. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niyang ang kapalaran ng dalawang mundo ay maaaring nakasalalay sa kanyang magiging desisyon. Nagmistulang mabigat ang hangin sa loob ng silid ng mga alaala. Tahimik na nakatayo si Andres habang pinagmamasdan ng sugatang kawal na halos mawalan na ng lakas. Ang bawat patak ng dugo na tumutulo mula sa kanyang baluti ay tila nagpapatunay na hindi na malayo ang digmaan. Lumapit si Lady Serafina at inilapat ang kanyang palad sa dibdib ng kawal. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang banayad na liwanag. Unti-unting nagsara ang mga sugat ng mandirigma, ngunit nanatili ang matinding pagod sa kanyang mukha. Hindi pa tapos ang laban. Mahina niyang sabi. Marami pa sa ating mga kawal ang naiwan sa hilagang hangganan. Naging seryoso ang mukha ni Serafina. Magpahinga ka muna. Tumango ang kawal bago dahan-dahang lumabas ng bulwagan. Nang muling tumahimik ang paligid ay lumingon ang matanda kay Andres. Panahon na! Napakunot ang noo ng binata. Panahon para saan? Upang malaman kung tunay kang karapat-dapat sa pamana ng iyong angkan. Hindi agad nakasagot si Andres. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Isa lamang siyang magsasaka. Wala siyang karanasan sa pakikidigma. Wala siyang alam sa mahika. At lalong wala siyang alam sa pagiging tagapagligtas ng isang kaharian. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay dumating si Haring Alaric. May bakas ng pagod ang kanyang mukha. May mga gasgas ang kanyang baluti, ngunit matatag pa rin ang kanyang tindig. Natras namin ang unang paglusob, sabi niya. Ngunit hindi sila titigil. Lumapit siya kay Andres. Narinig mo na ang nangyari. Tumango ang binata. Opo,
Huminga ng malalim ang hari. Kung gusto mong protektahan ang dalawang mundo, kailangan mong magising ang kapangyarihang natutulog sa iyong dugo. Napatingin si Andres sa kanyang mga kamay. Wala po akong nararamdamang kakaiba. Natural lamang, sagot ni Alaric. Ang kapangyarihan ng iyong angkan ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinatutunayan. Tahimik silang naglakad palabas ng palasyo, kasama si Lady Serafina at ilang piling bantay. Tinahak nila ang isang makitid na landas na patungo sa pinakamatandang bahagi ng Elaria. Habang naglalakad ay napansin ni Andres na unti-unting nagbabago ang paligid. Mas matatanda ang mga puno, mas makapal ang hamog, mas tahimik ang kagubatan. Parang bawat hakbang ay papalapit sila sa isang lugar na matagal nang hindi naaabot ng sinuman. Pagkaraan ng ilang sandali ay narating nila ang isang napakalawak na liwasan. Sa gitna nito ay may isang dambuhalang puno. Napakalaki nito. Ang katawan nito ay halos kasinlaki ng isang bundok. Ang mga ugat nito ay nakalatag sa lupa na tila mga ilog. Ang mga sanga nito ay umaabot hanggang sa ulap. Napatigil si Andres. Pakiramdam niya ay may buhay ang punong iyon. Ito ang punong Luminara. Mahinang sabi ni Haring Alaric, ang pinakamatandang puno sa aming mundo. Lahat ng mahika sa Elaria ay nagsimula rito. Habang nakatingin si Andres sa puno, ay tila may narinig siyang mahinang bulong. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit para bang may tumatawag sa kanyang pangalan. Andres. Napalingon siya. Wala namang tao. Muli niyang narinig ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Halika. Kinabahan siya. Lolo, may naririnig po ako. Ngumiti si Haring Alaric. Iyan ang tanda. Lumapit sila sa paanan ng puno. May isang batong altar na naroon. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na sisidlang yari sa kristal. Binuksan ito ni Lady Serafina. Sa loob ay may isang patak ng likidong kumikislap na parang ginto. Ang hamog ng unang liwanag. Ani Serafina, ito ang susubok sa iyong puso. Hindi maintindihan ni Andres. Paano po? Hindi lakas ang sinusukat nito. Hindi rin tapang, kundi ang tunay na laman ng iyong puso. Iniabot ng matanda ang sisidlan. Uminom ka. Huminga ng malalim si Andres. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ininom ang gintong likido. Sa unang sandali ay wala siyang naramdaman. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Naglaho ang paligid. Nawala ang kagubatan. Nawala sina Haring Alaric at Lady Serafina. Napunta siya sa isang madilim na lugar, tahimik, malamig, at walang anumang liwanag. Maya-maya ay may isang tinig na nagsalita. Kung nais mong iligtas ang dalawang mundo, handa ka bang isakripisyo ang lahat? Biglang lumitaw ang larawan ng kanyang baryo. Nakita niya ang kanyang bahay, ang kanyang bukid. Ang mga taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Kasunod nito ay lumitaw ang kanyang mga ampon na magulang. Nakangiti sila, tulad ng dati, ngunit unti-unti silang naglalaho. Sumunod namang lumitaw sina Haring Alaric, Lady Serafina, at ang buong Elaria. Silang lahat ay nakatingin sa kanya, at sa likuran nila ay ang napakalaking hukbo ni Morvath. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Isang buhay o isang mundo. Isa lamang ang maaari mong iligtas. Naramdaman ni Andres ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Paano siya pipili? Paano niya iiwan ang mga taong nagpalaki sa kanya?
Paano naman niya pababayaan ng milyon-milyong nilalang na umaasang maililigtas niya? Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit matapos ang mahabang katahimikan ay dahan-dahan siyang tumingala. Hindi ako pipili, mahina niyang sabi. Biglang nawala ang lahat ng larawan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng mahiwagang tinig. Hahanap ako ng paraan. Hindi ako papayag na may isakripisyong inosente kahit ako pa ang kailangang mawala. Sa mismong sandaling iyon ay sumiklab ang napakaliwanag na gintong sinag. Nabasag ang kadiliman. Unti-unting bumalik ang kanyang paningin. Muli niyang nakita sina Haring Alaric at Lady Serafina. Ngunit ngayon ay parehong nakangiti ang mga ito. Sa paligid nila ay nagliliwanag ang buong punong luminara. Ang mga dahon nito ay kumikislap na tila libu-libong bituin. At sa dibdib ni Andres ay lumitaw ang parehong simbolo na nasa kanyang kwintas. Napasinghap ang lahat ng bantay. Lumuhod sila. Lady Serafina ay napaluha. Nagising na ang selyo ng liwanag. Mahinang sabi niya. Ngunit bago pa man sila makapagsaya, ay biglang umitim ang kalangitan. Nawala ang liwanag ng mga dahon. Isang napakalakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Mula sa himpapawid ay bumukas ang isang dambuhalang bitak na tila hinati ang langit. Unti-unting bumaba mula roon ang isang nilalang na nababalot ng maitim na usok. Matangkad, nakasuot ng itim na baluti. At sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang pulang apoy. Tahimik niyang pinagmasdan si Andres, pagkatapos ay ngumiti. Sa wakas, mahina niyang sabi, natagpuan na rin kita. Naramdaman ni Andres ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi pa man niya nakikilala ang nilalang. Alam na niyang ito ang pinakakinatatakutan ng buong Elaria. At nang magsimulang lumuhod sa takot ang mga kawal ng kaharian, iisa lamang ang pangalang bumalot sa kanilang mga labi. Morvath. Nagmistulang huminto ang oras sa buong Elaria. Ang dating maliwanag na kalangitan ay unti-unting nabalot ng makakapal na ulap. Ang malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng nakakakilabot na katahimikan. Maging ang punong luminara na kanina lamang ay nagliliwanag ay tila nawalan ng sigla. Sa gitna ng madilim na himpapawid ay nakabukas ang dambuhalang bitak. Mula roon ay dahan-dahang bumababa ang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng buong mundo ng mga engkanto. Si Morvath. Sa bawat hakbang niya sa hangin ay tila nanginginig ang lupa. Ang kanyang mahabang baluting kulay itim ay tila yari sa buhay na anino. Ang pulang ningning ng kanyang mga mata ay sapat upang magpalamig ng dugo ng sino mang makatitig sa kanya. Tahimik siyang lumapag sa harapan ni Haring Alaric, Lady Serafina at Andres. Walang nagsalita, walang nangahas gumalaw. Maging ang mga bantay ng kaharian ay nanatiling nakaluhod, hindi dahil sa paggalang kundi dahil sa matinding takot. Matagal na pinagmasdan ni Morvath si Haring Alaric. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Napakaraming taon na ang lumipas. Malalim at malamig ang kanyang tinig. Ngunit hindi ka pa rin nagbabago, Alaric. Tahimik lamang ang hari. Mariin niyang hawak ang kanyang espada habang nakatayo sa harapan ni Andres. Hindi siya uurong. Hindi habang naroon ang binatang ipinagkatiwala sa kanya ng tadhana. Muling nagsalita si Morvath. Nagkubli ka sa mundo ng mga tao. Namuhay kang parang isang pulubi. Iniwan mo ang iyong trono.
Tinalikuran mo ang sarili mong kaharian. Huminto siya sandali. At ngayon, unti-unti siyang napatingin kay Andres. Natagpuan ko na rin ang batang matagal kong hinahanap. Nanlamig ang buong katawan ni Andres. Hindi pa man sila nag-uusap ay pakiramdam niya ay nababasa ng nilalang ang kanyang kalooban. Ngunit hindi siya umatras. Hindi na. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang sakripisyong ginawa ng mga ito, ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Haring Alaric, at ang mga taong umaasang maililigtas niya ang kanilang mundo. Huminga siya ng malalim. Sino ka ba talaga? Malinaw niyang tanong. Bahagyang natawa si Morvath. Hindi iyon masayang tawa. Isa iyong tawang puno ng pangungutya. Hindi mo pa rin alam ang buong kasaysayan. Mahina niyang sabi. Isinasalaysay nila ako bilang halimaw, bilang traidor, bilang pinagmulan ng kadiliman. Napatingin siya kay Haring Alaric. Ngunit hindi nila sinabi sa iyo kung bakit nagsimula ang lahat. Naging seryoso ang mukha ni Alaric. Huwag kang makinig sa kanya, Andres. Ngunit hindi nagpigil si Morvath. Ako ang pinakamalapit na kaibigan ng hari. Sama-sama naming itinayo ang mga kaharian. Sama-sama naming ipinaglaban ang kapayapaan. Ngunit nang dumating ang panahon ng pinakamalaking panganib, biglang tumalim ang kanyang mga mata. Pinili niyang isakripisyo ang aking pamilya. Nabigla si Andres. Napalingon siya kay Haring Alaric. Tahimik lamang ang hari. Hindi ito nagsalita. Nagpatuloy si Morvath. Nang salakay ng mga nilalang mula sa kailaliman ng aming mundo, kailangan naming isara ang pintuan ng walang hanggan. Ngunit may isang kaharian na kailangang maiwan sa kabilang panig. Naroon ang aking asawa. Naroon ang aking anak. At pinili ng iyong mahal na hari na sila ang ialay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Morvath. Ngunit hindi iyon luha ng kahinaan. Luha iyon ng matagal ng kinikimkim na galit. Mula noon, wala nang natira sa akin kundi paghihiganti. Tahimik ang buong kagubatan. Hindi malaman ni Andres ang kanyang paniniwalaan. Unti-unti siyang napatingin kay Haring Alaric. Totoo po ba iyon? Napapikit ang hari. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan siyang tumango. Totoo. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Andres. Hindi niya inaasahang aamin ang hari. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Mahina niyang sabi. Kung hindi namin isinara ang pintuan, hindi lamang isang kaharian ang mawawala, kundi ang buong mundo. Tumulo rin ang luha sa mga mata ni Haring Alaric. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang bigat ng pasyang iyon. At wala akong araw na hindi ko pinagsisisihan. Ngunit umiling si Morvath. Hindi mo pinagsisihan. Pinili mo lamang ang mas madaling sakripisyo. Unti-unti siyang lumapit. Nagliyab ang kanyang mga mata. Ngayon, ikaw naman ang makakaranas ng mawalan. Biglang umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong kagubatan. Kasabay nito ay bumukas ang maraming bitak sa lupa. Mula roon ay nagsilabasan ng daan-daang nilalang na nababalot ng itim na usok. May mga halimaw na mas malalaki pa sa elepante. May mga mandirigmang yari sa anino. May mga nilalang na ang mga mata lamang ang nakikita sa kapal ng kadiliman. Sa loob lamang ng ilang sandali ay napalibutan nila ang punong luminara. Handa! Sigaw ni Haring Alaric. Agad na bumunot ng mga sandata ang mga bantay ng Elaria. Lumipad ang mga diwata sa himpapawid. Pumuwesto ang mga mamamanang engkanto.
nagsimula ang unang malaking labanan. Umalingaw-ngaw ang sigawan. Nagsalpukan ng bakal, nagliyab ang mahika sa bawat sulok ng kagubatan. Nakita ni Andres ang mga mandirigma ng Elaria na buong tapang na lumalaban. Ngunit napansin din niyang napakalakas ng hukbo ni Morvath. Sa bawat isang halimaw na bumabagsak ay dalawa pa ang sumusulpot. Sa bawat kawal na sumusugod ay marami ang nasusugatan. At unti-unting napapalibutan ang kanilang hanay. Biglang may isang dambuhalang nilalangang sumugod patungo kay Andres. Hindi siya nakailag. Ngunit bago pa siya maabot nito ay mabilis na humarang si Haring Alaric. Isang malakas na hampas ng espada ang nagpabagsak sa halimaw. "Umalis ka rito," sigaw ng hari. "Hindi pa handa ang kapangyarihan mo." Ngunit bago pa makatugon si Andres, ay isa pang halimaw ang sumalakay mula sa kanyang likuran. Napalingon siya. Huli na ang lahat. Napapikit siya habang hinihintay ang pag-atake. Ngunit walang tumama. Sa halip ay isang matinding gintong liwanag ang sumabog mula sa kanyang dibdib. Nagningning ang kwintas na suot niya. Lumawak ang liwanag sa buong paligid. At sa isang iglap ay natabig ang lahat ng halimaw na nakapaligid sa kanya. Napatigil ang buong labanan. Maging si Morvath ay napatingin kay Andres. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang ngiti, bagkus ay napalitan ito ng pagtataka. Unti-unting lumitaw sa likuran ni Andres ang napakalaking anyo ng isang gintong ibon na may malalawak na pakpak. Hindi ito tunay na ibon. Isa itong anyong gawa sa dalisay na liwanag. Nang ikampay nito ang mga pakpak ay umurong ang kadiliman sa buong kagubatan. Napaluha si Lady Serafina. Lumuhod siya. "Hindi maaari." Mahina niyang bulong. "Iyon ang banal na tagapagbantay." Napatitig si Haring Alaric. Maging siya ay hindi makapaniwala. Samantala, si Morvath ay nanatiling nakatitig kay Andres. Unti-unti siyang ngumiti. Ngunit ngayon ay hindi na ito ngiting puno ng pangungutya, kundi ngiting puno ng pananabik. "Ngayon ko lamang natiyak," mahina niyang sabi. "Ikaw nga ang tunay na tagapagmana." Pagkasabi niya nito ay iniunat niya ang kanyang kamay. At mula sa kailaliman ng madilim na ulap ay unti-unting bumababa ang isang napakalaking itim na korona. Isang korona na naglalabas ng napakabigat na kapangyarihan. Naramdaman ni Andres na tila tumatawag ito sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang tukso. Parang may tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tinig na nagsasabing maaari niyang makuha ang kapangyarihang kayang baguhin ang kapalaran ng lahat. Nanatiling nakatigil ang buong kagubatan. Ang ingay ng labanan ay tila nalunod sa bigat ng kapangyarihang bumalot sa paligid. Ang itim na korona ay unti-unting bumababa mula sa madilim na kalangitan, habang ang bawat nilalang sa Elaria ay nakatingin dito ng may halong takot at pangamba. Hindi ordinaryong korona ang kanilang nasasaksihan. Isa itong sinaunang kasangkapan na matagal nang pinaniniwala ang nawala sa kasaysayan. Habang papalapit ito sa lupa ay lalo pang lumalamig ang hangin. Unti-unting nalalanta ang mga damo. Ang mga bulaklak ay nagsasara. Maging ang liwanag ng punong luminara ay tila unti-unting humihina. Pakiramdam ni Andres ay may mabigat na puwersang humihila sa kanyang puso. May mga tinig na nagsimulang bumulong sa kanyang isipan. Hawakin mo ang korona. Makukuha mo ang kapangyarihang hindi kailanman naabot ng sinuman. Hindi mo na kailangang matakot. Hindi mo na kailangang mawalan. Napahawak siya sa kanyang ulo.
parang may dalawang tinig na naglalaban sa kanyang isipan. Isa ang nagtutulak sa kanya patungo sa liwanag. Isa naman ang patuloy na humihila sa kanya sa kadiliman. Napansin ito ni Haring Alaric. "Andres!" Malakas niyang sigaw. "Huwag kang makikinig!" Ngunit tila hindi na naririnig ni Andres ang lahat ng nasa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang mahiwagang bulong. Unti-unti siyang napahakbang palapit sa korona. Ngumiti si Morvath. "Tama," mahina niyang sabi. "Halika. Matagal na kitang hinihintay." Napansin ni Lady Serafina ang kakaibang pagbabago sa mga mata ni Andres. Unti-unti itong napupuno ng maitim na anino. Kung magpapatuloy ito, maaaring tuluyan ng maagaw ng kadiliman ng kanyang puso. Mabilis siyang lumapit, ngunit bago pa niya marating si Andres, ay isang malaking alon ng maitim na enerhiya ang humarang sa kanya. Napatras siya. Maging ang mga bantay ng kaharian ay hindi makalapit. Tanging si Andres lamang ang nasa gitna ng umiikot na kapangyarihan. Sa kanyang isipan ay tila nagbago ang paligid. Nakita niyang muli ang kanyang baryo, ngunit iba na ito. Ang dating luntiang bukid ay naging abo. Ang mga bahay ay nasusunog. Ang mga taong kilala niya ay nakahandusay sa lupa. Tumakbo siya. Hinahanap niya ang kanyang mga magulang. At nakita niya ang mga ito, nakahiga sa harap ng kanilang bahay. Hindi na gumagalaw. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit maya-maya ay may isang tinig na nagsalita sa kanyang likuran. "Kung hawak mo ang kapangyarihan, hindi mangyayari ang lahat ng ito." Paglingon niya ay nakita niya si Morvath. Ngunit hindi ito ang tunay na Morvath. Isa lamang itong larawan sa loob ng kanyang isipan. "Inagaw sa iyo ang tunay mong pamilya. Sakripisyo ang naging buhay mo. Lumaki kang walang nalalaman. Ngayon, ibalik mo ang lahat." Unti-unting inyunat ni Morvath ang itim na korona. "Isuot mo ito, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nawala." Biglang nagbago ang tanawin. Nakita ni Andres ang kanyang tunay na ama at ina. Nakatayo sila, nakangiti, parang buhay na buhay. "Anak," mahinang tawag ng kanyang ina. Napaluha si Andres. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang yakapin ang mga ito. Ngunit habang papalapit siya, ay may isa pang tinig na narinig. Mahina, ngunit malinaw. "Andres!" Napalingon siya. Sa malayo ay nakita niya si Haring Alaric, kasama sina Lady Serafina at ang mga mamamayan ng Elaria. Hindi sila nagsasalita. Ngunit nakatingin silang lahat sa kanya. May pag-asa sa kanilang mga mata. Biglang naalala ni Andres ang lahat ng nangyari. Ang pulubing tumulong sa kanya. Ang mga engkantong buong pusong tumanggap sa kanya. Ang mga kawal na handang ibuwis ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang mundo. At ang mga magulang na nagpalaki sa kanya sa mundo ng mga tao. Naalala rin niya ang huling pagsubok sa punong Luminara. Hindi siya pumayag noon na may isakripisyong inosente. At hindi rin siya papayag ngayon. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin siya sa larawan ni Morvath. Kung ang kapangyarihang iyan ay kailangang bayaran ng kadiliman, mahina niyang sabi, "Hindi ko ito kailangan." Unti-unti niyang ibinaba ang kamay. At umatras mula sa itim na korona. Sa mismong sandaling iyon ay nabasag ang ilusyon. Muling bumalik ang tunay na mundo. Napahinga ng malalim si Andres. Nakita niyang nakatayo pa rin siya sa gitna ng kagubatan. Ang itim na korona ay nasa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito hinawakan. Biglang nagningning ang kwintas.
sa kanyang leeg. Kasabay nito ay sumabog ang isang napakalakas na gintong liwanag na paatras ang mga halimaw. Nabitawan ni Morvath ang korona at sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang muka ang pagkabigla. Hindi maaari. Mahina niyang bulong. Tinanggihan niya ang kapangyarihan. Unti-unting lumitaw ang gintong ibon sa likuran ni Andres. Ngunit ngayon ay mas maliwanag ito kaysa noon. Mas malaki, mas makapangyarihan. Lumipad ito paikot sa punong luminara. Sa bawat pagaspas ng mga pakpak nito ay nawawala ang maitim na ulap. Unti-unting bumabalik ang liwanag sa kagubatan. Nagsimulang sumigaw sa tuwa ang mga kawal ng Ilaria. Ngunit hindi nakisaya si Haring Alaric. Nakatitig lamang siya kay Morvath. Kilalang kilala niya ang kanyang dating kaibigan. At alam niyang hindi ito sumusuko ng ganoon kadali. Tama nga ang kanyang hinala. Unti-unting natawa si Morvath. Hindi ito tawang puno ng galit, kundi tawang tila may nalalaman siyang lihim. Napakahusay, mahina niyang sabi, talagang karapat-dapat ka. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Muling nangitim ang kalangitan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nahukbo ang kanyang ipinatawag. Sa halip ay isang napakalaking bilog ng mahika ang lumitaw sa himpapawid. Nang makita ito ni Haring Alaric ay agad siyang namutla. Hindi, mahina niyang bulong. Huwag mong gawin. Ngumiti si Morvath. Huli na. Sa loob ng mahiwagang bilog ay unti-unting lumitaw ang larawan ng mundo ng mga tao. Nakita ni Andres ang kanyang baryo, ang kanyang bahay, ang kanyang bukid, at ang mga taong mahal niya. Biglang nagsimulang bumukas ang malalaking bitak sa lupa ng kanilang baryo. Mula sa mga bitak ay unti-unting umaahon ang mga nilalang na nababalot ng kadiliman. Napaluhod si Andres. Hindi, mahina niyang sabi. Hindi na sa Ilaria nagsimula ang digmaan. Nakarating na ito sa mundo ng mga tao. At ang mga unang malalagay sa panganib ay ang kanyang sariling pamilya at mga kababaryo. Nang makita ni Andres ang larawan ng kanyang baryo sa loob ng mahiwagang bilog, tila huminto ang kanyang paghinga. Ang mga taong matagal niyang iniwang ligtas ay ngayon ay nasa bingit ng kapahamakan. Ang dating tahimik na mga bukirin ay nababalot na ng maitim na usok. Ang mga alagang hayop ay nagtatakbuhan sa takot. Ang mga tao ay nagsisigawan habang nagsisilabasan mula sa kanilang mga bahay. At mula sa malalalim na bitak sa lupa ay isa-isang umaahon ang mga nilalang na nababalot ng kadiliman. Mahigpit na napakuyom si Andres. Hindi, mahina niyang bulong. Hindi niya kayang panoorin ang nangyayari. Ngunit hindi rin niya magawang alisin ang kanyang tingin. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita niya ang kanyang maliit na bahay. Naroon pa rin ito. At mula sa pintuan ay lumabas ang mag-asawang nagpalaki sa kanya. Matanda na ang mga ito. Ngunit malinaw pa rin sa kanyang alaala ang bawat sakripisyong ginawa nila upang mapalaki siya. Hindi niya mapapayagang may mangyari sa kanila. Lumapit siya kay Haring Alaric. Kailangan kong bumalik. Mariin niyang sabi. Tahimik na tumingin ang hari sa kanya. Nauunawaan ko. Sasama ako. Ngunit bago pa sila makakilos, ay malakas na tumawa si Morvath. Wala nang saysay. Aniya. Sa oras na makarating kayo roon, nagsimula na ang pagbagsak ng kanilang mundo. Biglang itinaas ni Morvath ang kanyang espada. Isang napakalaking alon ng maitim na enerhiya ang tumama sa tarangkahang nag-uugnay sa dalawang mundo.
Nayanig ang buong Elaria. Unti-unting nagsimulang mabiyak ang tarangkahan. Napahawak si Lady Serafina sa kanyang dibdib. Hindi, mahina niyang sabi. Kapag tuluyang bumagsak ang tarangkahan, maghahalo ang dalawang mundo at wala nang makapipigil sa kadiliman. Hindi na nag-aksaya ng oras si Haring Alaric. Itayo ang harang ng liwanag, sigaw niya. Agad na kumilos ang mga mandirigma ng Elaria. Pumuwesto sila sa paligid ng tarangkahan. Sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang mahika. Unti-unting nabuo ang isang malaking kalasag na yari sa gintong liwanag. Ngunit sa bawat sandali ay patuloy itong binabasag ng kapangyarihan ni Morvath. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin ni Andres ang isang bagay. Ang kwintas sa kanyang leeg ay lalong umiinit. Unti-unti itong naglalabas ng sinag na tila nakaturo sa isang direksyon. Napalingon siya. Sa likuran ng punong luminara ay may isang makitid na landas na ngayon lamang niya napansin. Sa dulo nito ay may isang lumang templo na halos matakpan na ng makakapal na ugat. Parang may tumatawag sa kanya mula roon. Lumapit si Lady Serafina. Napansin din niya ang kakaibang liwanag. Nakita ka na rin nito, Anya. Ano po yon? Ang templo ng unang hari. Napalunok si Andres. Iyon lamang ang lugar na maaaring gumising sa tunay na kapangyarihan ng iyong angkan. Ngunit wala pang sino mang nakapasok doon sa loob ng 300 taon. Kung gayon ay pupunta ako. Matatag niyang sagot. Ngunit agad umiling si Serafina. Hindi ganoon kadali. Ang templo ay may sariling pagsubok. Marami nang nagtangkang pumasok. Walang nakabalik. Hindi na nagdalawang isip si Andres. Kung iyon lang ang paraan upang mailigtas ang dalawang mundo, tatanggapin ko. Narinig iyon ni Haring Alaric. Lumapit siya at inilagay ang kanyang dalawang kamay sa balikat ni Andres. Mula nang makilala kita sa ilalim ng matandang balite, nakita ko na ang kabutihan ng iyong puso. Ngunit ang haharapin mo ngayon ay higit pa sa anumang pagsubok. Maaaring hindi ka na makabalik. Ngumiti si Andres. Kung hindi ako susubok, tiyak na maraming hindi na makakabalik. Tahimik na tumango ang hari. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang hindi na ang simpleng magsasakang nakilala niya ang nasa kanyang harapan. Unti-unti nang nahuhubog ang isang tunay na pinuno. Isang tagapagmana na handang magsakripisyo para sa iba. Mabilis na tumakbo si Andres patungo sa templo. Habang papalapit siya ay lalo pang lumalakas ang liwanag ng kanyang kwintas. Pagdating niya sa pintuan ay kusang bumukas ang napakalaking tarangkahang yari sa puting bato. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang matandang tinig. Maligayang pagdating, huling tagapagmana. Unti-unting nagsara ang pintuan sa kanyang likuran. Naiwan siya sa loob ng napakalawak na bulwagan. Tahimik, walang tao. Ngunit sa gitna ng bulwagan ay may 7 naglalakihang haliging yari sa kristal. Sa ibabaw ng bawat isa ay may nagliliyab na apoy. Biglang nagsimulang lumiwanag ang unang haligi. Kasabay nito ay lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong baluti. May korona ito sa ulo at sa kanyang mga mata ay mababakas ang kabutihan. Tahimik niyang pinagmasdan si Andres. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. Ako ang unang hari ng angkan ng liwanag. Kung nais mong makuha ang buong kapangyarihan ng iyong dugo, kailangan mong mapatunayan na higit kang karapat-dapat kaysa sa lahat ng nauna sa iyo.
Naramdaman ni Andres ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ito pagsubok ng lakas. Hindi ito laban ng espada. Ito ang pagsubok sa kanyang pagkatao. At habang nagsisimula ang unang pagsusulit sa loob ng templo, sa labas naman ay patuloy na lumalakas ang hukbo ni Morvath. Unti-unti nang nababasag ang harang ng liwanag at sa mundo ng mga tao, papalapit na ang mga nilalang ng kadiliman sa baryong kinalakhan ni Andres. Wala nang maraming oras. Kapag nabigo siya sa loob ng templo, maaaring tuluyan ng magwakas ang dalawang mundo. Tahimik ang loob ng templo ng unang hari. Sa labas ay nagngangalit ang digmaan, ang sigawan ng mga mandirigma, ang dagundong ng mahika at ang pagyanig ng buong Elaria ay hindi man lamang marinig sa loob ng sinaunang templo. Para bang ang lugar na iyon ay hiwalay sa daloy ng panahon. Nakatayo si Andres sa gitna ng malawak na bulwagan habang nakatingin sa 7 naglalakihang haliging yari sa kristal. Sa harap niya ay nakatayo ang anyo ng unang hari ng angkan ng liwanag. Hindi ito isang multo, hindi rin isang buhay na nilalang. Isa itong alaalang iniwan ng sinaunang pinuno upang gabayan ang sino mang magiging huling tagapagmana. Ang bawat haligi ay kumakatawan sa isang katangian. Mahinahon nitong sinabi, kapag nabigo ka sa kahit isa lamang, mawawala ang karapatan mong isuot ang korona ng unang liwanag. Tumango si Andres. Handa na siyang harapin ang anumang pagsubok. Unti-unting nagliwanag ang unang haligi. Ang pagsubok ng kababaang loob. Biglang nagbago ang paligid. Nakita ni Andres ang sarili niyang nakaupo sa isang marangyang trono. Libo-libong tao ang lumuluhod sa kanyang harapan. May mga kawal na naghihintay ng kanyang utos. May mga tagapaglingkod na handang tuparin ang lahat ng kanyang kagustuhan. Narinig niya ang isang tinig. Ikaw na ang pinakamakapangyarihang hari. Walang makapipigil sa iyo. Ang lahat ay susunod. Tahimik lamang si Andres. Mula sa trono ay tumayo siya. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Isa-isa niyang itinayo ang mga taong nakaluhod. Ang tunay na hari ay hindi nagahari upang sambahin. Mahina niyang sinabi, kundi upang maglingkod. Sa sandaling iyon ay naglaho ang buong pangitain. Muling bumalik ang templo at namatay ang apoy sa unang haligi. Ngumiti ang unang hari. Nalampasan mo ang unang pagsubok. Unti-unting nagliwanag ang ikalawang haligi. Ang pagsubok ng katotohanan. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang kanyang sarili na muling nakaupo sa kanilang maliit na bahay sa baryo. Kasama niya ang kanyang mga ampon na magulang. Nakangiti ang mga ito. Anak, sabi ng kanyang ina, huwag ka nang bumalik sa Elaria. Manatili ka na lamang dito. Mabubuhay tayong tahimik. Masakit sa puso ni Andres ang tanawing iyon. Iyon ang buhay na matagal niyang pinangarap, ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Lumapit siya sa kanyang mga magulang, lumuhod, at marahang hinawakan ang kanilang mga kamay. Mahal ko kayo, mahina niyang sabi. Kahit hindi ninyo ako tunay na anak, kayo pa rin ang naging tunay kong mga magulang. Tutulong muna ako sa mga nangangailangan. Kapag natapos ang lahat, babalik ako. Unti-unting naglaho ang pangitain. Lumipas din ang ikalawang pagsubok. Isa-isang sumunod ang iba pang mga pagsubok. Sinubok ang kanyang tapang. Sinubok ang kanyang awa. Sinubok ang kanyang katapatan. Sinubok ang kanyang pagtitiis. At sa bawat pagkakataon ay hindi lakas ang naging sandata ni Andres, kundi ang kanyang puso.
Lumipas ang hindi niya malaman kung ilang oras. O marahil ay ilang minuto lamang. Sa loob ng templo ay wala nang saysayang oras. Sa huli ay nagliwanag ang ikapitong haligi. Mas maliwanag ito kaysa sa lahat. Unti-unti naglaho ang bulwagan. Sa pagkakataong ito ay wala ng ilusyon. Nakatayo lamang si Andres sa gitna ng isang napakalawak na kapatagan ng liwanag. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang 7 sinaunang hari. Kasama ang kanyang ama, si Haring Aaron. Hindi na napigilan ni Andres ang pagluha. Bagamat ngayon lamang niya nakita ang kanyang ama, pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala. Lumapit si Haring Aaron at niyakap ang kanyang anak. Hindi iyon tunay na yakap. Ngunit sapat upang maramdaman ni Andres ang init ng pagmamahal na ipinagkait sa kanila ng tadhana. Anak, mahina nitong sabi, pinagmamasdan ka namin sa lahat ng panahong lumipas. Nakita namin ang kabutihan ng iyong puso. Nakita namin ang pagmamahal mo sa mga taong nagpalaki sa iyo. Nakita namin ang paggalang mo kay Haring Alaric. At nakita namin ang pagtanggi mo sa tukso ng kadiliman. Tumulo ang luha ni Andres. Paumanhin po. Mahina niyang sabi, hindi ko kayo nailigtas. Ngumiti si Haring Aaron. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Ang ginawa naming sakripisyo ay upang mabigyan ka ng pagkakataong piliin ang sarili mong landas. Hindi upang ipamuhay mo ang aming nakaraan. Unti-unting lumapit ang 7 sinaunang hari. Sabay-sabay nilang inilagay ang kanilang mga kamay sa balikat ni Andres. Ngayon, sabay nilang sinabi, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang pamana ng aming angkan. Biglang nagliwanag ang buong kapatagan. Mula sa himpapawid ay dahan-dahang bumaba ang isang korona. Hindi ito yari sa ginto. Hindi ito nababalutan ng mga hiyas. Isa lamang itong simpleng korona na yari sa dalisay na liwanag. Ngunit ang kapangyarihang taglay nito ay higit pa sa anumang bagay na nakita ni Andres. Unti-unti itong lumapag sa kanyang ulo. Sa sandaling maisuot niya ito ay pumalot ang napakalawak na gintong liwanag sa buong templo. Sa labas ay biglang nayanig ang buong Ilaria. Napatigil ang lahat ng mandirigma. Napatingala sila sa kalangitan. Ang maitim na ulap ay unti-unting nagkahiwa-hiwalay. Mula sa templo ay sumabog ang isang haliging gawa sa liwanag na umabot hanggang sa himpapawid. Maging ang mundo ng mga tao ay nabalot ng gintong sinag. Ang mga nilalang ng kadiliman na sumasalakay sa baryo ni Andres ay napahinto. Unti-unti silang umurong. Nagulat si Morvath. Napaatras siya ng ilang hakbang. Hindi maaari. Mahina niyang bulong. Hindi pa dapat. Kasabay nito ay bumukas ang pintuan ng templo. Dahan-dahang lumabas si Andres. Ngunit hindi na siya ang simpleng magsasakang unang tumawid sa tarangkahan ng Ilaria. Nakasuot na siya ng baluting yari sa puting liwanag. Ang kanyang kwintas ay naging sagisag sa gitna ng kanyang dibdib. Sa kanyang ulo ay naroon ang korona ng unang liwanag. At sa kanyang likuran ay nakabuka ang napakalawak na pakpak ng gintong ibong minsan lamang nilang nasilayan. Tahimik na lumuhod ang buong hukbo ng Ilaria. Pati si Haring Alaric. Napailing si Andres. Mahal na hari, sabi ni Alaric. Natagpuan na ng aming mundo ang tunay nitong tagapagtanggol. Ngunit hindi ngumiti si Andres. Sa halip ay tumingin siya kay Morvath. Nakita niya ang sakit, ang galit, at ang lungkot na matagal nang kinimkim ng dating general. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban.
sapagkat ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa liwanag at kadiliman. Ito ay tungkol sa isang pagkakaibigang winasak ng maling desisyon, isang sugat na 300 taon nang hindi naghihilom, at isang paghaharap na magpapasya sa kapalaran ng dalawang mundo. Habang nakaharap sina Andres at Morvat sa isa't isa, parehong alam nilang ang susunod nilang pagtatagpo ang magiging huling yugto ng kanilang kapalaran. At doon magsisimula ang pinakamatinding labanan sa kasaysayan ng mga engkanto at ng sangkatauhan. Wakas.